Bakit po? Itong ating pag-uusapan na title, sabi po dyan, ang tema natin year 2024 ay The Great Harvest. Mangyayari po yan kung maunawaan po natin ang salita ng ating Panginoon, ang mensahe ng Diyos. Ang title po ay Sent by God for the Great Harvest. Basahin po natin ang salita ng Panginoon ay pinagkaloob po sa atin. Sa verse 5, ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari, huwag ninyong sisihin ang inyong sarili. O sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag mo na ikalungkot, huwag mo na sisihin ang iyong sarili. Ano man ang kalalagayan mo ngayon. Tama po ba? Sa ginawa ninyo sa akin, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Sabihin niyo po, si Lord ang nagpadala sa akin dito. Hindi ang kapitbahay, hindi ang asawa, hindi ang anak. Amen po ba? Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ano daw? Upang iligtas ang inyong buhay. Kaya, verse 6 sabi doon, 2 taon pa lamang ang tagutom na nakaraan. 5 pa ang darating at wala nang aanihin sa mga bukirin. Ano man ang pinagdaanan natin sa buong isang linggo, alam natin isang linggo pa lang po yan. Meron pang darating ng mga linggo, buwan, taon ng ating buhay. Amen po ba? Pero niya-aware po tayo ng ating Panginoon. Sabi doon, 2 taon pa lamang ang tagutom na nakararaan, 5 pa ang darating at wala nang aanihin sa mga buhay. Mamaya maunawaan po natin lahat po yan. Verse 7 sabi doon, pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Sabihin niyo po, pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang aking pamilya. Kaya, yan po ang mas maganda dyan. Dinala niya ako rito upang marami ang maligtas. Nakikita na po natin ang mangyayari. Through you, sabihin niyo po sa katabi doon, gagamitin ka ni Lord. Verse 8, sabi po doon, kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Nung ulit dito, hindi sila, kundi ang Diyos talaga ang nagpadala sa atin dito. Kaya, itong pag-attend po natin dito, maging ang ating sarili, baka nga nagtatalo ang ating puso't isipan. Pero alam natin, si Lord talaga ng oras na ito. Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Gusto niyo po ba noon? Matinding gagawin ni Lord sa ating buhay. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon. Kahit yung manalangin. Alam niyo po sa title na ating pinag-uusapan, yung salitang send ay ginagamit po natin yun every time na tayo ay gumagamit ng cellphone, through text, through message or chat. Alam natin na ang past tense ng send ay, tama ba? O baka mali ako ay send. O present ay send. Bahala kayo. Basta ikinurik ako ni Brother Aris dyan, buti na lang si Brother Aris ay marunong. Sending ang inilagay ko po dyan, pero send po pala ang tama. Kaya tayo po ay ready for correction, teachable po tayo na kung saan yung hindi natin alam ay alam ng iba. Maniwala po kayo. At matuto lamang po tayong tumanggap kung ano yung tama at huwag yung mali. Tama po ba? Kaya everyday ay ginagawa po ng ating Panginoon na kung saan merong mga tao na dinadala sa atin para tayo ay mapabuti, mapausay ang ating buhay. Lalo na yung mga cell leader po natin, pagka po sila pumupunta po sa ating tahanan, magalak po tayo. Dahil sa mga ating mensahe na pinagdaanan, sabi doon, napakagandang tingnan ng mga nagdadala ng mga mabuting balita. Tama po ba? Naalala niyo po ba yun? At sila ay pinagpapala ng ating Panginoon. Nakaranas po na ang Diyos ay subuin ang unang tao, si Noah.
Kaya lang hindi siya pinansin ng maraming tao. Hindi po. Down to next generation, ang pangalawang sinugo ay si Abraham. Si Abraham ay mula sa Haran, sinugo ng Panginoon going to Promised Land. Kaya makikita po natin, may pangako ang Diyos doon, magiging great harvest ang kanyang buhay. Dahil, why? Pararamihin ang kanyang saling lahi. Kaya naman, napakabuti po ng ating Panginoon dahil minsan hindi po natin nakikita ito. Pero nangyayari na po pala sa ating buhay-buhay. Yung salitang sa. At hindi ang tao, kundi ang Diyos ang nagsusugo po sa atin. Minsan merong mga tao na nangangailangan or tayo ang nangangailangan, pero meron dumarating na tao para masolusyonan, matugunan ang ating mga pangailangan. Alam niyo po, itong ating binasa, ang historical background po nito sa buhay ni Joseph at ng kanyang mga kapatid. Noong sila ay nasa Kanaan pa, nagkaroon ng vision itong si Joseph na kung saan siya ay ibe-bless ng Panginoon na ang kanyang mga kapatid ay luluhod at kikilalanin si Joseph na talagang mataas na tao. Maging ang kanyang magulang, ang kanyang ina at ama ay hindi makapaniwala sa mga pangitain ni Joseph. Pero dahil nga si Joseph ay pinili ng Diyos para suguin, merong mga kaparaanan ng Diyos para makarating siya doon sa sitwasyon kung saan iaangat, ipopromote siya ng ating Panginoon. Tanungin niyo po katabi niyo, gusto mo gano'n? Kaya lang, si Joseph po ay hindi exempted sa mga trials and tests sa kanyang buhay. Kung nabasa po natin yan, talagang lalo sa chapter po na to, nung nagpapakilala na siya sa kanyang mga kapatid, hindi po napipigilan every time na babasahin ko po yung chapter na yan at yung mga verse po na yan, nung magpapakilala na siya sa kanyang mga kapatid, kahit siya, hindi niya mapigilan ang kanyang pagluha. Why? Yung kanyang damdamin ay talagang hinihipo ng Diyos, nakahabagan at kaawaan yung mga tao na kung saan nasa kawalan. Nandun ang taguto sa sitwasyon na yan, pero ang ginawa sa kanya ng mga kapatid niya, kung babalikan natin ang historical background, siya ay pinagtangkaan ng buhay. Pinihulog sa balon, gustong patayin, pero meron isang kapatid na pinaglaban siya na wala silang mapapala kung papatayin nila si Joseph. Pero nagkaroon ng idea yung kanyang mga kapatid na kaysa patayin, ay ibenta na lang siya sa mga Amalekita. Itong mga Amalekita na to ay sinugo ng Diyos kasama si Joseph papunta sa Egypt. At nang nasa Egypt na, ang pinagbentahan ng mga Amalekita ay walang iba kundi si Potiphar. Isang lingkod ng paraon na kung saan mataas din ang katungkulan. Kaya lang, si Joseph ay hinuhubog ng ating Panginoon. Sabihin niyo po, hinuhubog ka ni Lord para subuhin ka ng Diyos. Sana magkaintindihan po tayo. Tuloy natin na historical background bago nakarating dito sa chapter 2. At si Joseph ay pinag-interesa ng asawa ni Potiphar dahil gwapo siya. Huwag niyo akong katitigan, hindi po ako si Joseph. Alam niyo po, si Joseph ay pinagtangkaan na ika nga halayin ng asawa ni Potiphar. Pero binaligtad siya, tumakbo siya at sinabi niya, hindi ko po magagawa ang gusto niyo. Tapat ako sa inyong asawa at tapat ako sa Diyos. Yan ang mahalaga. Kaya naman, makikita natin, binaligtad siya. Siniraan siya at ipinabilanggo siya nang dumating si Potiphar. Pero napakabuti po ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Laging nandyan ang Diyos para tayo ay gabayan, pangunahin. At makita natin na siya ay nasa bilangguan na nabilanggo din ang dalawang tauhan ng paraon. At tagapagpainom at tagapaggawa ng tinapay. Goldilocks. Yan, para sosyal. Alam niyo po na naginip ang dalawang ito. At alam naman natin, hindi lang ang
dalawang dalawang tauhan ng paraon ang nanaginip. Pero tinanong nila si Joseph na interpret po ng kabanlingkod na ito. Alam niyo po, pagka mayroong mga lingkod ng Diyos na sinusugo, sila po yung magandang kausap. Why? Kasi ang Diyos tumutulong sa kanila para ipaunawa yung mga suliranin at problema na pinagdaraanan ng tao. Ang mga advice nila, ang mga counseling nila, ay tumpak at totoo at para sa kalibutin natin. Why? Kasi may Diyos na gumagabay po sa kanila, tulad ni Joseph. At nang makalaya na, itong dalawa na to, ay nanaginip na naman. Sabihin niyo po sa katabi niyo, nananaginip ka ba? Kaya, hindi ko alam kung ano mga panaginip niyo. Pero si Lord alam po yan. Baka tayo ay nasa ibang lugar na. Baka tayo ay, ika nga, napakayaman na. Pero itong paraon na to ay nanaginip na talagang hirap na hirap siya na maintindihan ng kanyang panaginip. At yun nga, dahil sa panaginip ng paraon, naghanap siya ng mga matatalinong tao, talagang wise man, pero hindi kayang ipaliwanag. At ang hatol, pag hindi na ipaliwanag ay pugot ulo o papatayin silang lahat. Kasama si Joseph po doon dahil isa sa matatalinong tao po si Joseph na madagamay. At balikan pala, sa panahon pala ni Daniel yun, na-advance po ako. Kaya naghanap ng mahusay at naalaala noong nakaligtas doon sa kuha. Kasi yung isa pinapatay ng hari. Pero yung isa binuhay. Kasi may gagampanan pa siya. Sabihin niyo po, binuhay ka ni Lord kasi may gagampanan ka pa. Ibabalita mo na mayroong lingkod ng Diyos na ginagamit ng Panginoon. Amen po ba? Amen. At si Joseph po ay talagang ipinakilala doon sa paraon na si Joseph po ay naalala ko na po. Meron po Joseph na nakasama po ako sa kulungan kasi ang habilin po ni Joseph, huwag siyang kalimutan. Kinalimutan po noon nitong tagapagtimpla ng alak. Siya po nakabalik eh. At naalaala niya na merong nag-i-interpret. Kaya minsan, mga cell leader po, sila po ginagamit ng Diyos para magpahayag ng salita ng Diyos sa ating kapwa. Amen po ba? Amen. Alam ko, excited na po kayo. Nandito na po sa punto na kung saan yung panaginip ng hari ay mayroong pito-pito. Sabihin niyo po, pito-pito. Ayan, ginagamit po ng mga may karamdaman po yan, pito-pito. Pitong ganito, pitong ganyan. At makita po natin, na-interpret po ni Joseph yung pito-pito po na yun. Pitong bakang matataba, pitong bakang mapapayat, pitong uhay na maganda, at pitong uhay na pangit. At yun ay 7 taong tagutom at 7 taong tag-anig. Itong binabanggit po dito. At itong sitwasyon na to, ang buong mundo ay nagkaroon ng tagutom. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Maging kung nasaan ang magulang ni Joseph na si Jacob at yung kanyang mga kapatid. Kaya walang magawa yung kanyang mga kapatid na nagkasala sa kanya kung di pumunta sa Egypt. Why? Sa Egypt ay pinagpala ang Egypt. Why? Tanungin niyo po kung bakit. Dahil may lingkod ng Diyos na dinala sa lugar ng Egypt. Kaya kung saan naroon ang lingkod ng Diyos, hindi ko mabayaan ng Panginoon ang lugar na yun. Dahil mapag-aaralan po natin yun. Una, sabi po sa verse 5 and 6, balikan po natin ang talata. Ngunit huwag ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Verse 6, 2 taon pa lamang ang tagutom na nakaraan, 5 pa ang darating at wala nang aanihin sa buong bukid. Ganun katindi yung statement ni Joseph. Siya, that time, ay second to the highest position sa Egypt. Ipinurmod siya ng Panginoon na nakita ng paraon at ng mga leaders ng Egypt na siya ang karapat-dapat na maging gobernador ng pamamahala sa buong Ehipto. Kaya una na mensahe ng Panginoon, sent by God. Why? By God's purpose. Iyan po ang mahalaga.
Hindi dadalhin si Joseph ng Panginoon sa Egypt kung walang purpose ang Panginoon. At maliwanag naman sa talatang ating binasa na ang pinakamagandang layunin ng ating Panginoon, kaya dinala ni Joseph, bagamat napakahirap ng pinagdaanan ni Joseph, ilagay po natin ang ating mga sarili bago tayo makarating sa Panginoon at makakilala sa Panginoon at manampalataya sa Panginoon. Marami po tayong pinagdaanan sa buhay. Kung i-recall po natin yun, parang ayaw na nating balikan. Tama po ba? Pero si Joseph, maliwanag sa kanyang isipan, maliwanag sa kanyang puso, sa kanyang buong pagkatao, na kaya niya nararanasan yun. Mayroong purpose sa Panginoon sa kanyang buhay. Balikan po natin, sabi dun sa talata, ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Nakita natin yung purpose ng ating Panginoon. Unawang-unawa ng lingkod ng Panginoon. Walang iba kundi si Joseph. At alam naman natin, parallel truth sa New Testament, walang ibang gumawa niyan kundi ang ating Panginoong Kristo. Nakuha niyo po ba? Na mula sa kalangitan, tinanggap niya ang challenge o hamon ng buhay. Nag-agree siya sa amang nasa langit, wala nang ibang susuguin. Dahil iba't ibang tao na ang sinugo ng Panginoon dito sa mundo, pero paid pa rin ang tao para magkaroon ng kaligtasan ang sinugo. Pero sa pamagitan natin para sa Kristo, lahat po ng tao ngayon ay mayroong chance and privilege, opportunity para magkaroon ng kaligtasan ng tao. Yun nga lang, tayo ay mayroong will, meron tayong choice, decision na gagawin para tayo ay mapabuti ang ating buhay o mapahamak ang ating buhay. Tanungin niyo po katabi niyo, gusto mo ba talagang maligtas? At gusto mo rin bang gamitin ka ni Lord? Kasi after na tayo po ay maligtas, hindi po doon natatapos ang takbuhin ng ating buhay. Tayo po ay responsible and accountable sa ating Panginoon. Totoo po ba? Kaya sabi po dyan, by God's purpose. Ang laki po niya na, wala na po makakalimot po niya. Sabihin niyo po, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. May plano ka rin ba? Kasama ba si Lord dyan? Alam niyo po, si Joseph, alam niya kasama niya ang Diyos. Ang sarap, nakasama po natin ang Panginoon everyday ng ating buhay. Amen po ba? Amen. Sabi sa Book of Proverbs, kung tayo ay mayroong plano, sino ang nagpapatupad? Si Lord. Kaya isama mo, sabihin po natin sa ating katabi, isama mo si Lord sa plano mo. Hindi po aksidente ang mensaheng ito. Kaya po tayo narito, kakausapin po tayo ng Panginoon para maunawaan po natin kung ang ating bang plano ay kabubuti natin o ay kasasama. Pero, makikita natin na sa buhay ni Joseph, unawa niya. Kung tayo ang lalagay sa kalalagayan ni Joseph, sisisihin ba natin ang ating kapwa na gumawa sa atin ng hindi maganda? Malamang. Pwede, possible. Dahil hindi pa natin unawa. Pero pagka unawa natin, kaya nangyayari po yun, ay para hubugin ang ating buhay at tumayo tayo sa paninindigan, sa pagtitiwala at pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At nakita natin ang buhay ni Diyos ay ganoon. Kaya niya nabitiwan ang mga salita po ito. Kaya siya ipinadala sa Egypt dahil alam ng Diyos sa buong mundo ay magkakaroon ng tagputog. Ipinipreserve ang buhay ng mga anak ng Diyos. Sabihin niyo po sa iyong katabi, bababa ang slide, kayang i-provide ni Lord. Yan po ang mangyayari. Kaya may purpose ang ating Panginoon sa ating buhay. Ano man ang pagdaanan po natin sa buhay.
Nakaready na po ang provision ng ating Panginoon. Maniwala po kayo. Maniwala po kayo na kaya po nangyayari sa ating buhay ang mga pangit at hindi natin gusto ang pangyayari sa ating buhay sa nakaraan, sa kasalukuyan, ay dahil hindi ka lamang inuhubog ng Panginoon, kundi nais niyang maranasan mo yung provision. Totoo po yan. Hindi natapos sa balon ang buhay ni Joseph. Amen po ba? Amen. Hindi natapos sa bentahan ang buhay ni Joseph. Hindi natapos ang buhay ni Joseph sa buhay ni Potiphar at ng asawa ni Potiphar. Hindi natapos sa bilangguan ang buhay ni Joseph. Sabihin niyo po, isang chapter pa lang yan ang buhay. Ng buhay mo. Huwag na si Joseph, ng buhay mo. Meron pa susunod na chapter ang buhay mo. Ang buhay po natin, parang ayaw makisa nito. Ayun, meron lang tayo dito talaga. Alam niyo po, totoo po ba na ipinuprovide ni Lord? Kunyari, example, walang kunyari. Halimbawa, tayo po ngayon ay nasa kagipitan. Totoo po ba na yung paghubog sa atin ngayon habang nasa kagipitan po tayo, merong provision si Lord para makita ni Lord na talaga yung mga pangailangan mo sa kagipitan na yun ay solusyonan ng Panginoon? Amen. Amen. Yung mga naka-experience nun, malamang malakas ang amen. Amen po ba? Amen. At kapag ka dumaraan ka sa karamdaman, alam natin ang provision ng Panginoon, ang kagalingan. Amen. At kung may problema kang emosyon, at kung ano man ang mga pagdadaanan mo sa buhay, alam natin na uwi sa provision ng ating Panginoon. Amen. Kasi tutulungan na po tayo na malampasan po natin yun. Amen. At ang tawag po dyan ay to save. Wala po dyan, pero ang equivalent po lahat niya ay to save. Alam niyo po, by God's purpose, kaya po ang bawat isa, naalala ko po, wala pa ang JCL Ansocal Outreach, si Brother Benji po ay nasa ibang lugar. At nang ang ating kapatid na si Brother Emo, ito po ay testimony nitong history nito, ay itouch ng Panginoon. Nakot siya ng vision at kinausap siya ng Diyos through prayer work doon sa Los Baños, doon sa Liabac, Quezon. Ay talagang pagbaba ay kinakausap siya ng Panginoon din na magtayo po ng cell group sa suot. Through cell group, ay talagang nakita natin, ginawang outreach church po ito. Amen. At kanina, maluha-luha po ako. Huwag na akong ma-emotion yun. Ay ipinag-pray ni Sister Kathleen na huwag tayong pumayag na hanggang outreach church lang po tayo. Amen. Makikita natin ang himala ng Diyos, ang provision ng Diyos, na walang imposible sa Panginoon. Balang araw, kung kami man ni Tatay Emong ay may lakas at buhay pa, lahat ng mga thunders dito ay masaksihan. Amen. Ang gagawin ng himala ng Panginoon na magkaroon ng sariling lupa at building ng church. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Ay mangyayari po yun. Sino po ang susunod na lahi na hindi malilipon? Yan po ang ating mga kabataan. Nandiyan pa po sila na ating gagabayan tayo mga thunders po ito. Hanggat may Joseph natatayo, ay hindi po manilipol ang lahi ng Diyos. Amen po ba? Amen. Dahil ang layunin o yung purpose ng Panginoon ay mangyayari at mangyayari. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mangyayari talaga. Eh kahit nga hindi tumayo si Brother Benji po dito, may ibang gagamitin ng Panginoon. Maniwala po kayo. Yan, sana totoo na to. Parang mahina. Alam niyo po, napakabuti po ng ating Panginoon. Maganda sana yun eh. Yan na lang. Alam niyo po, napakabuti po ng ating Panginoon. Dahil siya po ang author ng provision. Amen. Wala nang iba. Kahit pa sabihin natin may trabaho tayo, si Lord pa rin ang nag-provide. Kahit na sabihin natin tayo ay may talino, galing, husay, si Lord pa rin ang nag-provide. May lakas at buhay, si Lord pa rin ang nag-provide.
maging ang hangin na ating nilalanghap, si Lord pa rin ang nag-provide. Mabaho man o mabango, si Lord pa rin ang nag-provide. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa Lord. Maliwanag. Na kaya po tayo narito, sabihin niyo po, pinauna ka ni Lord dito. Alam mo na ba ang gagawin mo? Ayan, ewan ko, kung alam niyo na. Si Joseph, alam na alam ang kanyang gagawin. Para siya si Jesus Christ mula sa kalangitan, pagbaba niya dito sa lupa, alam na alam niya ang kanyang gagawin. Pero yung iba, matagal na sa Panginoon, hindi pa alam ang gagawin. At iyon po yung message kanina sa ating prayer gathering. Na kung saan, aagawin at nanakawin ng kaaway yung magandang purpose ng Panginoon para hindi natin maranasan ang mga provision ng ating Panginoon. Huwag po tayo pumayag. Kung itutuloy po natin sa verse 7, sabi po diyan, para maunawaan natin ang bakit tayo susuguin ng Panginoon, saan man tayo dinadala ng Panginoon, totoo po ba tayo ay blessing? Parang hindi Ang hina Kung saan tayo dinadala ng ating Panginoon, totoo po ba tayo ay blessing? Amen. Sabi ng iba, parang hindi naman. Alam niyo po sa totoo lang, mas magandang maranasan na tayo yung ginagamit ng Diyos sa pagpapala sa ibang tao. Amen po ba? Amen. At mismo sila yung makakasaksi na kapag ka tayo ay nandoon, yung atmosphere, yung presence doon ay kakaiba. Dahil nandun ka. Iyon po ang maganda. Na kung saan nangyayari ang purpose ng Panginoon, na kung saan yung mayroong problema doon, yung mayroong karamdaman doon, pag andun ka, through your prayer, hindi ka pa nag-aabot ng solusyon. Through your prayer, daig pa nila ang naka-jackpot, daig pa nila ang nag-champion, daig pa nila si Yulo, ayan, na kung saan mararanasan po nila ang kabutihan ng Diyos. Ikalawa, sabi sa verse 7, tumuli na po tayo. Pinauna ako rito ng Diyos upang wag malipol ang ating lahi. Dinala niya ako rito upang marami ang maligtas. Paulit-ulit ang maligtas. Ikalawa, sabi diyan, by God's time. Iyan yung talagang ipinapakita na sa atin ng Panginoon. Ang oras ng Diyos, iba sa oras ng tao. Amen po ba? Amen. Ang isang araw sa tao, 1,000 araw sa Panginoon. At ang 1,000 araw sa tao, 1 araw lang sa Panginoon. At laging perfect ang timing ng Panginoon para sa ating buhay. Amen. Not by accident, kundi nakalaan na talaga iyon sa atin. Kung kailan mangyayari at kung kailan nag-umpisa, kung kailan matatapos, nakatakda na sa ating Panginoon. Kaya kung tayo man ay naghahangad na magtagumpay, andun ang katagumpayan sa kabilang sulok na yon. At tatanawin natin yung nakaraan po natin, huwag na po nating takain. Nasa kalagitnaan ka na, babalikan mo pa ang iyong pinanggalingan. Mas maganda, nandito ka na sa gitna, ng time ng buhay mo sa Panginoon, magpatuloy ka na. Magpatuloy ka na. Why? Hindi mo alam, baka doon sa yugto ng buhay mo nasa kalagitnaan, baka bukas, baka bukas po, ay nandun na ang katagumpayan ng buhay mo. Kaya aayaw ka pa. Bibitaw ka pa sa ating Panginoon. Ando na pala. Alam niyo po, napakabuti po ng ating Panginoon. Sa panahon po na kung saan tayo ay lugmok, nasa kawalan, nasa kalungkutan, mga suliranin sa buhay, karamdaman lahat na yan.
Dadaan ka lang dyan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag mong tambayan. Huwag mong tulugan. Lampasan mo lang. Alam niyo po, si Joseph, lahat po yan, nilampasan niya lang. Alam niya, kung may gabi, mayroong araw na sisikat sa kanya. Kung may kabiguan, mayroong katagumpayan. Huwag nating kalimutan na mayroong tayong Diyos na makapangyarihan, na mayroong layunin, napakagandang layunin at plano ang Diyos sa buhay po natin. Minsan nga lang kasi nadayain tayo ng ating kaaway, nagkaroon ka lang ng karamdaman, ang tingin mo, katapusan mo na. Ang tingin mo, wala ka ng pag-asa. Pero sa Panginoon, babaguhin niya ang takbo ng isip mo. Bibilis ang paggaling mo, aayos ang buhay mo, kasi alam mo, meron ng Diyos na tutulong sa'yo. Katulad ni Joseph. Maliwanag na sinasabi niya sa kanyang mga kapatid, pinauna ko rito ng Diyos. Para ano? Upang huwag malipol ang ating lahi, dinala niya ako rito upang mangyari, upang marami ang maligtas. Kaya kung titingnan po natin ang ating mga sarili, hindi pa naman natin talaga kayang gawin yung pinapagawa ng ating Panginoon. Pero sinasabi ko, inuulit ko po, si Joseph po, merong right time na inilagay ang ating Panginoon. Ano po ang oras nang magpakita na ng himala ang ating Panginoon? Na ma-interpret niya ang panaginip ng dalawang tagapagsilbi ng Paraon at ang panaginip ng hari ng Egypt. Alam niyo po ba? Habang binabasa ko po ito, it's all about self-will. It's all about self-will. Kaya napakahalaga po ng self-will sa ating buhay. Why? Kasi yung hindi natin maunawaan, maintindihan sa ating buhay, through self-group, na ang topic palagi ay panaginip. Vision. Na kung saan ang nakakaalam ay ang Panginoon. Kaya sa self-group, binabanggit ni Joseph, hindi lamang mga leaders ng Egypt ang nai-consolidate, hindi lamang mga taga-Egypt, hindi lamang ang Paraon, ang mga leaders ng Egypt, kundi ang buong Egypt ay nagkaroon po ng self-group through Joseph. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gusto niyo po ba noon? Kaya lalago po talaga itong self-group pagka kumilos na ang mga Joseph po dito. At talagang magkakandak ng self-group na kung saan yung may mga suliraning problema, nakatalikala, nakagapos, may karamdaman, ay magkakaroon ng solusyon ng kanilang mga suliraning sa buhay. True, Joseph. Sabihin niyo po, mag-ala Joseph ka na. Alam niyo po, merong tamang oras po yan. At nakita na po natin, yung oras ni Joseph, kahit sa mga kapatid niya, ikino-consolidate niya ulit, pinauna ko rito talaga ng Panginoon. Yun ang topic sa kanilang cellphone. Para ano? Para marami ang maligtas. Hindi lang kayo, hindi lang ako. Hindi lang ang buong Egypt, pati yung mga paligid sa mundo. Sa mga bansa. Alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon. Paano po yan? Sabi po doon, to preserve. Alam naman natin na panahon ang ginugugol para ma-preserve ang isang bagay. Yan man ay nasa ref, yan man ay nasa bilad ng araw, na ginagamitan ng asin. Mahalaga. Kaya tayo, sa pinagdaanan natin sa buhay, ipinireserve tayo ng Panginoon. Para sa anong purpose? Para gamitin ka ni Lord. Para saan? Sa ikaliligtas ng ibang tao. Baka yan ay kapamilya mo. Pamilya po natin. Baka iyan ay kaklase natin, kaibigan po natin. Na kung saan,
yung magandang purpose at plano ng Diyos ay maipaalam po natin sa kanila, meron time din sila. Meron silang pinaka-divine appointment sa ating Panginoon. Sabihin niyo po, divine appointment. Divine appointment. Yan ang nangyayari po sa ating buhay. Kahit sino pong lingkod ng Diyos, ng time ni Pablo, meron siyang divine appointment kay Lord, si Zacchaeus, at yung mga apostol ng Panginoon Jesus, meron silang divine appointment sa Panginoon. At bawat isa rin po sa atin ay merong divine appointment kay Lord. Kaya naman, wala nang ibang ma-experience ang tao para siya ay mapabuti ang ating buhay. Sa oras na ikaw ay tawagin ng ating Panginoon at gagamitin ka ng Panginoon, sa tamang oras at itinakda ng ating Panginoon, anuman ang mangyari sa ating buhay, ipipreserve niya ang ating buhay. Mapapahama ka na, mapipingit na sa kamatayan ang iyong buhay, pero ando na makapangyarihan kami ng Diyos. Ipipreserve ka na. Naintindihan po ba natin? Na tayo ay iniingatan ng Diyos everyday. Iniingatan ka ni Lord, sabihin niyo po sa katabi niyo. Sa buhay ko na lang napakalaking testimony na. Sa karamdaman na aking pinagdaanan, na sasabihin ko rin malubha, pero nandito po ulit nagte-testify sa inyong harapan. Yan salitang to preserve. Hindi ko alam ang haba o iksi ng buhay ng tao. Si Lord lang nakakaalam. No one knows for tomorrow. Ngayon, nakikita natin itong araw na ito. Nandito tayo. Pero, sino nakakaalam ng bukas? Napapakinggan natin ang mensahe ng Diyos na kaya pala, sa nakaraan nating buhay, ando na makapangyarihan kami ng Diyos. Dadating si Paring Bill, darating si Kumaring Judith. Nakikita niyo po ba yun? Pero, nandun ang provision ng Panginoon. Po ba? Kilala niyo po ba si Paring Bill at si Kumaring Judith? Ano nangyayari po pagka dumating sila? Masaya o masaya? Di po ba? Alam ko po, andun ang provision ng Diyos. Hindi tayo bulag sa ating gagawin through our prayer, through our faith, trust, and hope sa Panginoon. Nakakalagpas po tayo, amen po ba? Amen. Sasabihin niyo po kay Satan, sisig lang yan. Walang panama yan. Anong mahalaga? Si Bill at si Judith o ang buhay mo? Diba? Pag nakita ni Lord, hindi ka nag-aalala sa mga bagay na yun. Sa unang pinag-usapan natin, ipinurubay ka ni Lord. Tulad ni Joseph, wala siyang ka-worry-worry. Wala. Hinihulog sa balon, pinagbili, naging alipin sa Egypt, nabilanggo, pero nakita niya yung makapangyarihan kami ng Diyos. Ipinipreserve. Alam niya may right time. Habang binabasa ko ang kasaysayan ni Joseph, hindi mag-isip tumalikod sa Panginoon. Wala. Tingnan nyo nga po katabi nyo, nag-iisip ka na ba? Wag mong itutuloy yan. Sabihin nyo ba, wag mo ituloy yan. Dahil na kay Lord ang magandang buhay. Amen. Pagpahan po natin ang Diyos sa buhay. Ganun po mabuti ang Panginoon. Nasa pangalawang major point pa lang tayo at minor point. Alam niyo po, sabihin niyo po sa katabi niyo, to save. Kanina to save, ngayon to save. Safe na safe po tayo kay Lord. Amen. Okay, umalis ka sa piling ni Lord. Ewan ko kung ano mangyari sa'yo. Pero pagka na kay Lord ka, every day, wherever you are safe. Dahil mo pa nakasandal sa pader. Diba? Ang Diyos, ang ating tanggulan, sandigan, siya ang matibay na muhok na walang makagagapi dahil siya ang Diyos na makapangyarihan. At nakikita natin, nangyari na nga.
ang dapat mangyari at naintindihan ng kanyang mga kapatid. Kaya pala, na sa kabila ng aming ginawa sa iyo, ay buti na lang, nagpakilala po si Joseph. Na talagang ang Diyos ang nag-ingat, nagpala, at gumawa ng mabuting bagay. Kaya, kung i-recall po natin yung ating buhay sa nakaraan, lahat ng ating naranasan, nandyan na po. Ang ating Panginoon Jesus ay alam na alam po yan. Tatalikuran niya na sana yan. Nang nasa Garden of Gethsemane, yung time na yon, yung moment na yon, nagdadalawang isip ang ating Panginoon Jesus. Ama, ilayo niyo po sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit bumalik siya sa katagumpayan, hindi sa kawalan at kabiguan. Sabi niya, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari sa amin. Alam niya ang paghihirap na kanyang daraanan katulad ni Joseph. Pero nagpatuloy siya. Sabihin niyo po sa katabi ko, magpatuloy ka lang. Alam ko, kinakausap po tayo ng ating Panginoon. Amen. At makikita natin, ngayon, maaaring ikaw pa lang mag-isa katulad ni Joseph. Ramdam niyo po ba? Baka nag-iisa ka pa. Tanungin niyo nga po katabi niyo, nag-iisa ka ba rito? Buti ako kasi sinamahan ako ng anak ko. Di po ba? Amen. Nakuha niyo po ba? Ramdam niyo po ba yung intense ng topic na ibinigay ng Panginoon? Amen. Kaya pala. Pero hindi papayagan ni si Lord na ikaw lang. Si Joseph, hindi siya nanatiling nag-iisa lang sa Egypt. Na nagsa-cell group mag-isa doon. Naging cell leaders din po lahat ng kanyang mga kapatid. Why? Sabi nung paraon, nung nandun na sila sa Egypt, ipapiliin mo na sila ng magandang lugar ng pagsa-cell group pa nila. Kasi ano trabaho ng mga kapatid po ni Joseph? Mga pastor. Pastor means cell leader. Nakuha niyo po ba? At magagaling na cell leader itong mga to. At ang pinabigay ng paraon kay Joseph na lugar ay matatabang lupa ng pagpapaskulan. Pag-pray po natin, ang ibigay po sa atin ay matatabang lupa. Amen po ba? Amen. Na talagang tumutubo doon lahat ng aanihin po natin. Mga cell leaders din na katulad po natin na talagang faithful and dedicated to serve God. Alam niyo po, andyan na tayo sa preservation na kaya po tayo narito, may lakas, buhay, sigla, o kung tayo man ay may karamdaman pa, maniwala ka, pagagaling. Manampalataya ka, pagagaling ka ng Panginoon. Katulad na balingkod na to, hindi maalis na mandaya ang kaaway. Sabi sa John 10:10, andyan siya para dayain ka, pag nakawang ka, sirain ka, patayin ka, wasakin ka. Pero, pag kami salitang huhugutin ka sa puso't isipan mo, na pangahawakan mo, pananampalatayanan mo, makikita mo ang gagawin ng ating Panginoon. Sabi po sa verse 8, sabi po doon, finally, kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala sa buong Ehipto. Ganun po ang nangyari. Ano po sabi po dyan? Sabi dyan, by God's will. Lahat po yan, will ni Lord, yung nangyari po sa buhay ni Joseph. At sabihin nyo din po, ano man ang nangyayari sa iyong buhay, sabihin nyo po sa katabi nyo, mata sa mata, ano man ang nangyayari sa iyong buhay, God's will yan. God's will. Amen. Kung sa tingin mo hindi, iniya-allow pa rin ni Lord yan. Hindi naman will ni Lord na magkasakit ka, pero ina-allow ni Lord yan. Sino-sample po natin yan sa buhay ni Job. At kung ikaw man ay nasa kagipitan, ina-allow ng Panginoon yan. Kaya, will pa rin ng Panginoon na mangyari po sa ating buhay.
Totoo po ba? O totoo? Totoo po yan. Hindi nagbibiro ang salita ng ating Panginoon. Kaya ipinagmamalaki ni Joseph. Kung babalikan natin ang verse 8, sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, kaya hindi kayo, kundi ang Diyos. Kino-confirm niya. Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Paraon. Imagine ang sineservupan niya, hindi ordinaryong Egyptyo, kundi hari ng Egyptyo o ng Egypt ang kanyang sineservo. Pagka sinabing tagapayo ng Paraon, nasa pangangalaga ni Joseph ang buhay ng Paraon. Through self-group, ipinapaunawa ni Joseph na ang Diyos ko ay makapangyarihan sa lahat. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Ang topic ng self-group nila, alam niyo po, Paraon. Ang inyong panaginip, magkakaroon ng 7 taong tagani at magkakaroon ng 7 taong tamutong. Namangha ang hari ng Egypt. Na-amaze siya, totoo, ang paliwanag, ang interpretation ng panaginip. Alam niyo po, nangyari ang salita ng ating Panginoon. Meron tayong will. Tama po ba? Sabihin niyo po sa katabi niyo, meron kang will. Meron kami. Pwede mo sundin. Pero dapat naka-align sa will ng Panginoon. Inuulit ko po, tayong mga tao hindi nilikhang robot ng ating Panginoon. Ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos ay ibinigay sa bawat isa sa atin. We are created in the image of God. Makikita natin, tayo ay kawangis ng Panginoon. Kaya pagka sinabing will, that is a power. Na kung saan may kapangyarihan ng Diyos at ang tao ay meron ding will, meron kang kapangyarihan. Ano kapangyarihan natin? Pumili at magdesisyon. No one can stop you. No one can hindrance you. Dahil will nila. Kaya lang, inuulit ko po, dapat naka-align sa will ng Panginoon. Why? Madidiskaril ang ating pagpili at desisyon kung hindi naka-align sa kalooban ng ating Panginoon. Totoo po ba o totoo? Totoo po yan. Dahil makikita po natin, ang nangyari sa buhay ni Joseph, dahil siya ay nasa kalooban ng ating Panginoon, nasa will ni Lord, nasa salita siya ng Panginoon, nasa pangako siya ng Panginoon, ano nangyari? Sabi dyan, to promote. Alam ko, naghahangat po tayong lahat niyan. Ipopromote po tayo ng Panginoon. At sa matindi panalangin kang inaanak na Kathleen, na talagang ang outreach church ay maging church talaga at merong ma-ordain na pastor, si Lord. Will niya na talaga yon. Kaya lang, bago natin makamta niya, katulad ni Joseph, katulad ni David, katulad ni Pablo, katulad ng ating Panginoon Kristo, marami pagdaraanan pa sa buhay. Tama po ba? Amen. Marami tayong pagdadaanan sa buhay. Anong sikreto? Gusto niyo po ba? Ayan, sabihin niyo po sa katabi niyo, tiis-tiis lang. Tsaga-tsaga lang. Oo, kung hindi nagtiis at nagtsaga si Joseph, hindi siya magiging second to the highest position sa Egypt. Kung hindi nagtiis si David sa pangahabol sa kamatayan sa kanya ni King Saul, hindi siya magiging next king ng Israel. Kung si Pablo ay hindi nagtiis sa mga panuligsa ng mga Sadduceo, Escriba, Pariseo, hindi niya makakamtan ang korona ng tagumpay.
Kung ang ating Panginoon Kristo ay bumigay sa kalagitnaan ng pagpasa ng krus at hindi niya tinapos hanggang sa krus ng Kalbaryo, nasasabihin niya, it is finished. Lahat ng tao ay papunta sa kapahamakan. Lahat ng tao ay mapapahamak. Pero dahil mayroong mga tao na ginamit ang Diyos, sinugo ang Diyos, lahat ng iyan nararanasan po natin. Hindi ko alam kung ano ang naranasan yung promotion this year o sa mga nakaraan yung buhay. At hinahangad pa natin dapat po yan. Sabi ko nga po kanina, sa tuwing tayo pupunta sa gawain ng Panginoon, andun ang inyong expectations and your desires na kung saan ano man ang ating hangarin sa atin. Para hindi naman mabaliwala. Dahil lahat ng ating ginagawa para sa kapurihan ng Panginoon ay mayroong malaking kapakinabangan at kapurihan. Amen. Amen po ba? Ano ang pinakadulo niyan? Bakit natin ipaparana sa atin ng Panginoon niyan? To serve. Ulitin ko po, to serve. Una, balikan natin yung una ng mensahe ng Panginoon. By God's purpose. Para ano? To provide. At ang pinaka-ultimate ng Panginoon dyan, na layunin ay to save. To save mankind, to save you, to save me, to save everyone. At makikita natin, napakabuti po ng Panginoon. Sa pangalawang mensahe ng Panginoon, bakit may sinusugo ang Diyos? By God's time. Hindi naman tayo sabay-sabay nagkaroon ng divine appointment kay Lord. Amen po ba? Kanya-kanya tayo ng panahon. Pero, ano man ang panahon po natin, iisa lang po yan. Iisa lang ang yan. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At makakapiling natin ang Diyos. At nakita natin, ipinireserve po natin ang ating buhay ng ating Panginoon. Ano sabi doon? Pinaka-ultimate purpose ng Panginoon to save. Talagang makita niya na hindi tayo mapahamak. Kahit na inaagaw tayo ng kaawan na Satanas, hindi pumapayag si Lord na bitiwan ka. Na kahit parang aayaw ka na, hawak-hawak ka pa rin ng Panginoon. Ayaw niyang mapahamak ang ating buhay. At sa pangatlo, sabi nga din, by God's will. Lahat ito na nangyayari sa ating buhay ay will ng ating Panginoon. Maniwala po kayo mga kapatid. At makikita po natin, pagka nagtiis ka, nagtyaga ka, kaya nga yung fruits of the Holy Spirit, meron po dalawa doon na nakakatulong po sa atin. Yung self-control and patience. Tanungin nyo nga po katabi nyo, nasa iyo na ba yan? Nasa iyo na ba yan? Magkaroon ka lang ng self-control, kayang-kaya mo na magpigil kahit nagalitin ka ng kapitbahay mo. Amen. Kayang-kaya mo na magpigil. Self-control mo yun. Kahit awayin ka ng asawa mo. Amen. Kayang-kaya mo magpigil kahit na pasaway ang mga anak mo. Amen. Awa mo ba? Kayang-kaya mo magpigil kahit na malatuba o tamad ang katrabaho mo. Amen. Alam niyo po, ang Panginoon, para maranasan niyo po yan, kailangan po natin armas yan. Nasa puso't isipan natin ang self-control at yung mahabang pasensya. Nakita na po ba kayo ng lastiko? Kunwari, lastiko akong hawak. Abot mo ba? Inanak-anak niyo? Hawakan mo nga, yung dulo. Kay Pastor Joe, example sa hawakan mo ha? Oo, huwag mo sobra, baka maputol, tamaan ako. Oo, yan. Ang lastiko may limit, tama po ba? Amen. Pag dumating sa hangganan ng batak yan, mapuputol yan. Pwedeng sa kanya tumilamsik o sa akin. Masasaktan kami parehas. At makikita natin, sige na, ibalik mo sa akin. Ayan, sa akin yun. Gagamitin ko mamaya pamusod. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng fruits of the Holy Spirit. Yung self-control at patience. Andun po yan. Amen. Si Joseph, pinahaba ng Panginoon ang kanyang pasensya. Tama po ba? Sa kanyang mga naranasan, kung wala yung pasensya,
aayaw siya. Mga away na rin siya. Boy, hindi naman ako nang gahasa sa asawa mo ah. Bakit mo ako mapabilanggo? Mga katwiran yun. Tama po ba? Kahit naman tayo mga katwiran po tayo. Napakabuti po ng ating Panginoon. Everyday ng ating buhay, para tayong lastiko. Dadating tayo sa limit na kung saan itetest yung ating self-control at ang ating pasensya, ang ating patience. Hindi nakakarating sa level po na yan ang maraming tao. Ang maraming tao. Failed at failed pa rin po sila sa kanilang buhay. Why? Nabagot, nagalit, naasar, napikon. Ang pikon? Talo. Kayo nagsasabihan. Bukas sana ay pupromote na siya. Siya na ang nakikita next. Ipopromote. Bumigay pa siya. Naasar, napikon. Wala, talo. Nanuntok Inaway. Yung supervisor pa niya inaway. Ay, wala. Highly recommended pa naman siya. Talagang siya na. Nawala pa. Alam niyo po, ang dulo po niyan to serve. Wala na iba. Si Joseph ay naglingkod. Una sa Panginoon. Maniwala po kayo. Kay Lord siya naglingkod. Alam ni Joseph, pagka sa tao, sa paraon lang siya naglingkod, diskarila na ng buhay. Pero habang siya ay nasa Egypt, alam niya, meron siya Diyos na pinaglilingkuran. Na nagpupromote sa kanyang buhay. Ganyan po dapat natin tingnan ang ating mga buhay. Kung ano man ang kalalagayan natin ngayon, ulitin ko, ang puhunan lamang po ni Brother Benji ay pagtsatsaga. Nag-aral po ako sa LCBA na dating LI. Working student po ako. Palagay na 4 years, 7 years ko po kinuha. Parang ito, 7. 7 taong tagutong, 7 taong tagali. Pero natapos. Hindi po ako nangayaw. Nagtrabaho po ako sa Campus Sentilim as non-uniform personnel ng PNP. Tinapos ko rin po yun. Nakapag-optional retirement po ako. Ngayon po, naging sa leader po ako sa harap ng Panginoon. Nais ko po tapusin sa tulong ng Panginoon. At naghahangat pa rin po habang lingkod na ito ng promotion. At si Lord po ang nagkakalaon niya. Natala. Kung babasahin po natin, sabi niya sa kanyang mga kapatid, kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito, ginawa niya akong tagapayo ng paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Hindi biro. Dati ang send-off niya, nandito lang, pero dahil siya ay leader of leaders, na kaya niyang i-conquer ang buong Egypt through cell group. At nakapag-delegate siya ng mga tauhan na kung saan mayroong duplication and prototype sa kanyang ginagawa. Napakahusay ni Joseph na kung ano siya, nakapagtalaga siya ng mga leaders po doon. Kaya na i-consolidate ang lahat ng inani within 7 years. Na i-preserve po lahat yun. Walang nasayang. Walang natapon. Lahat ay pinakinabangan. Nakuha niyo po ba? Amen. Hindi lang siya magaling mag-win, mag-consolidate, kundi talagang na-preserve. At nakita natin, na-send din ng kanyang mga kapatid bilang mga cell leaders. Ngayon ang tanong, handa ka bang subuin ng Panginoon? Kahit malayo? Kahit mahirap? Imagine from Canaan to Egypt. Hindi biro po yun. Buti kung ganun lang sige anak, dadaling kita sa Egypt. Hindi po ganun. Hinihulog siya sa balon. Handa po ba kayo hulog sa balon? Handa po ba kayo pagpili?
Handa po ba kayong pagbintangan ang hindi nyo namang ginawa? Handa po ba kayo na ipabilanggo kahit wala kayong kasalanan? Alam niyo po, pag nakita ng Diyos na ready na po ang inyong puso, na kahit saan kayo dali ng Panginoon para magsalita, hindi kayo mabibigo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka mabibigo. Hindi ka mabibigo. Alam ni Lord, hindi ka mawawala ng isa sa inyo. Amen. Nandiyan lang sa tabi-tabi. Sabihin niyo po sa katabi niyo, nandiyan lang sa tabi-tabi. Wala nang taga JCLM Sokol Outreach na cell leader na maililista si Pastor Tim Weldo na no cell group. Lahat may cell group. Pwede po ba palakpakan po natin ang ating Panginoon? Conclusion po, sabi po doon sa Genesis chapter 46 verse 3, lumundag po doon, ako ang Diyos ng iyong ama. Wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto, doon ang lahi mo'y magiging sing, isang malaking bansa. Ang kausap po dito ng Panginoon ay hindi si Joseph, kundi si Jacob. Kasi po, si Jacob po ay ini-invite na sa Sunday celebration. Si Jacob po ay hindi lamang sa cell group ini-invite, kundi sa Sunday celebration sa Egypt. Ipinasusundo na siya ng paraon sa mga tauhan ni Joseph at ang kanilang sambahayan. Sabihin niyo po, family, ang pamilya ko ay kasama kong sasamba dito sa lugar na ito sa Panginoon. Huwag po tayo magkamali, dalawa po pamilya po natin. Biological family and spiritual family. Kung wala kang pamilya na may sasama dito, huwag mong sabihin wala kang pamilya na may sasama. Meron kang cell group, ito yung iyong spiritual family na pwede mong isama dito sa Sunday celebration. Sabi rin, diba? Ini-aware po tayo ng ating Panginoon. Kaya bibigyan niya tayo ng powerful encouragement, motivation na maisama natin sila dito sa lugar na ito. Ano sabi po sa konklusyon? Sabi niya ng Diyos, nangusap siya kay Jacob, ako ang Diyos ng iyong ama, wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto, doon ang lahi mo'y magiging magiging isang malaking bansa. Imagine niyo na po ang JCLM Sokol Outreach. Dito si Jacob po kausap niya. Wala na si Abraham, wala na si Isaac, pero siya ay nagkaroon ng anak ng 12. At yung 12 na yon saan narami? Doon sa Egypt. Kaya lang, sad to say, pag ipinagpatuloy po natin yung istorya, sa book of Exodus, mawawala na ang cell group po doon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sayang. Sayang. Mawawala na ang Sunday celebration po doon. Sabihin niyo po, sayang. Wala nang makakakilala sa Panginoon. Wala nang tatawag sa Panginoon. Wala nang makangailangan sa Diyos. Mabubuhay na lang sila their own lives na. Kanya-kanya na sila sa kanilang buhay. Ang nakakalungkot, after Joseph, after ng kanyang mga kapatid, generation by generation, mayroon ng bagong paraon. Wala nang nagse-cell group sa mga leader sa Egypt. Wala nang nagse-cell group sa paraon. Hindi na nakikilala ang Diyos. Ano ang gagawin ng paraon ng Egypt, ng hari ng Egypt? Aalipinin ang bansang Israel na pinagpala at pinalalago at pinararami ng Diyos. Imagine niyo po, tayo po ay pinagpala na ng Panginoon. Kung hindi po natin gagampanan yung salitang to serve, ay maaari tayo mismo
ay alipinin muli ng kaaway ng Satanas. At bihagin muli ng kaaway ng Satanas. Marami na po ako napanood niya, nakita. Mga sikat at magagaling na lingkod ng Diyos, na naglilingkod sa Diyos. Pero na-out of focus sila sa purpose ng ating Panginoon. Na-defocus sila habang sila ay naglalakbay sa mundong ito. Mas pinahalagahan nila ang mga bagay sa mundo kaysa sa nagbibigay ng mga bagay sa mundo. At nakita natin, ang will ng Panginoon ay napakabuti para sa ating buhay. Kaya tayo po, kung gusto po natin maranasan ang naranasan ni Joseph, magpatuloy po tayo sa ating Panginoon. Ang dulo ng lahat ng ating ginagawa, makikita ni Lord, to serve, to worship, to love. Makita natin, iyan po ang kaakibat ng ating buhay. Bakit ka susubuhin ng Panginoon? Kasi mayroong mga taong nangangailangan. Kung hindi natin makikita yun, hindi po natin gagawin ang katulad ng ginawa ni Joseph. Si Joseph, nakita niya ang mga pangangailangan ng kanyang kapwa. Ang ating Panginoon Kristo, nakita niya ang pangangailangan ng mga tao. Si Apostol Pablo, nakita niya na nangangailangan ang kanyang mga kapwa. Kaya naman, dinampanan nila na buong hiusay, buong buhay ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya naman, inuulit ng Panginoon, ilagay natin ang ating mga sarili at buhay sa buhay ni Joseph. Ilagay din natin ang ating mga buhay sa buhay ni Jacob. Ano sabi kay Jacob? Ako ang Diyos na iyong ama. Wika sa kanya. Kinakausap tayo ni Lord dito. Huwag kang matakot. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Na pumunta sa... Saan ka pinapupunta? Saan po tayo pinapupunta? Hindi sa SM, ha? Sa cell group. Sa Sunday cell celebration. At sa lahat ng gawain, minsan may mentoring po tayo, may conference, at marami pang iba. Sabi doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Makita na po natin ang gagawin ng ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ang pinakasusilan, kung paano yung mga lingkod ng Diyos na ito, hindi nag-give up. Sabihin niyo po sa katabi niyo, don't give up. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Kung gusto natin ang promotion talaga, don't give up. Ulitin niyo po, parinig natin kayo, Lord, don't give up. Don't give up. Tayo po lahat ito.